sa balita ngayong tanghali. MMDA nagsagawa ng clearing operation sa mga rutang daraanan ng traslasyon sa Maynila. Ilan sasakyan na iligal na nakaparada, pinaghahatak. Lokal na pamahalaan ng Maynila mahigpit na ipatutupad ang pagsusuot ng face mask sa mga magsisimba sa Quiapo sa January 8 at January 9. Mga dadayo pinakiusapan din na magsuot ng mask. Mahigit 17,000 grade 11 students sa SUCs at LUCs kailangan lumipat ng eskwelahan ayon sa DepEd. ACT Teachers Party List iginiit na dapat magkaroon muna ng konsultasyon bago itigil ng CHED ang senior high school program. Mga abogado ng SMNI dumalo sa pagdinig ng National Telecommunications Commission kaugnay sa issue ng umano'y franchise violation. Supply ng kuryente sa Panay Island target ng Department of Energy na maibalik bukas. At Coast Guard plane sa Japan nasangkot sa banggaan, hindi pinayagang mag-take off ayon sa mga otoridad. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 4, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Idinetalya ng Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal sa pagdalo sa traslasyon sa January 9. Ito ay bilang bahagi ng security measures na ipatutupad ng pambansang pulisya para masiguro ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng prosesyon. Narito ang report ni Leia Ilagan. Hinimok ng Philippine National Police ang mga dadalo sa prosesyon sa darating na Martes, January 9 sa Quiapo, Manila na huwag magsuot ng mga ipinagbabawal, gaya ng bull cap at bag maliban lamang kung ito ay transparent. Bawal din ang mga inumin na nakalagay sa babasaging bote. Walang magdadala po ng mga botelya, yung mga babasagin because yan po ang nagkokos ng injuries pag nabasag. So dapat plastic lang. Bukod dyan, magpapatupad din ng no-fly zone at signal jamming ang PNP bilang bahagi sa ipatutupad na seguridad. Nasa mahigit sa 15,000 tauhan din ang kanilang ipapakalat para matiyak ang kaligtasan ng prosesyon. We are anticipating also that kumbaga parang andun yung eagerness or medyo matagal na nawala. So the RD of NCRPO is requesting for additional forces. And we are considering that, and we will be getting augmentation from regions, other nearby regions. Kinumpirma din ni Chief PNP na wala silang natatanggap na seryosong banta sa traslasyon ngayong darating na Martes. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaagaapay ang pwersa ng Philippine Coast Guard para magbigay seguridad sa pagdaraos ng traslasyon sa darating na January 9. Kasama sa gagawing pagbabantay ng PCG ang deployment ng K9 units sa paligid ng Quirino Grandstand, Jones Bridge, gayon din sa Quiapo Church. Bukod sa crowd control, magiging katuwang din ang mga tauhan ng PCG sa pagbabantay sa area ng Pasig River at Manila Bay sa may likurang bahagi ng Quirino Grandstand. Naka-standby ang medical team ng Coast Guard na may kakayahang magsagawa ng mass evacuation. Tiniyak ng PCG na kaisa ang kanilang pwersa para masiguro ang payapa at maayos na pagdaraos ng traslasyon ngayong taon. Isa sa ilalim sa road maintenance ng Department of Public Works and Highways ang mga rutang daraanan ng traslasyon upang masiguro ang road safety. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na inatasan na ni Secretary Manuel Bonoan ang Regional Director ng National Capital Region na inspeksyonin at kumpunihin ang mga bahagi ng kalsada na mayroong sira o bitak. Ipinaayos din ang mga lubak sa kalsada, gayon din ang pag-aalis ng iba pang mga obstruction sa ruta ng prosesyon. Samantala,
Maglalagay din ang DPWH ng temporary railing sa May Arlegui Bridge para sa kaligtasan ng mga deboto, habang magsiset up rin ng mga road barrier upang makontrol ang dagsa ng mga taong dadalo sa okasyon. Nakiusap ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa lahat ng kanilang mga residente, gayon din sa mga dadayo sa Maynila na makikiisa sa gaganaping traslasyon na magsuot ng face mask upang maiwasan ang hawaan ng sakit. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna, mahigpit nilang ipatutupad ang pagsusuot ng face mask, partikular sa mga magsisimba sa Quiapo sa darating na January 8 at January 9. Maglalagay ang Manila LGU ng mga naka-standby team sa lahat ng mga controlled points na mag-aabot ng face mask sa mga dadalo sa event. Tiniyak naman ng Manila LGU na handa na ang lungsod sa ipatutupad na health security sa traslasyon. Nagsagawa ng clearing operations ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa rutang daraanan ng traslasyon. Ilang mga sasakyan na iligal na nakaparada ang pinaghahatak ng MMDA upang masiguro na walang magiging sagabal sa idaraos na okasyon. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano karami itong mga sasakyang NATO ng MMDA dyan sa Maynila? Ella, dun sa simula pa lang kanina, nung kanilang clearing operation, alas 7 ng umaga, hindi bababa dun sa 4 na mga tow truck yung napuno ng mga nahatak na mga sasakyan. Karamihan dun sa mga na tow ng sasakyan ng MMDA ay mga tri-bike at meron ding mga motorsiklo at meron ding mga sasakyan. Nagsagawa nga kaninang umaga ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa bahagi ng Maynila. Ayon sa MMDA, araw-araw na silang magsasagawa ng clearing operations sa paligid ng Quiapo Church at sa Mabuhay Lanes na malapit dito, lalo na doon sa mga kalsada na dadaanan ng traslasyon sa January 9. Paliwanag ng MMDA, kailangang maging malinis ang kalsada at walang anumang obstruction para maging mabilis ang daloy ng traslasyon. Kanina, marami ring na-issuean ng violation ticket ng mga tri-bike, motorsiklo at sasakyan. Yung mga naabutan na may driver ay na-issuehan ng illegal parking at pinagmumulta ng 1,000 piso. Habang yung mga walang driver naman ay na-issuehan ng violation ticket na may multang 2,000 piso at impound ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa mga nahuli, nasorpresa sila sa inspeksyon dahil matagal na nila silang pumaparada sa gilid lamang ng kalsada dito sa Maynila. Ella, ayon sa MMDA, nasa 850 na mga personnel nila yung ide-deploy sa traslasyon. Kasama na dyan yung mga traffic personnel at saka yung mga street sweeper na maglilinis naman ng mga basura na iiwan ng traslasyon. Yan muna ang ating latest live dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Tapos na ang kasunduan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education tungkol sa Senior High School Program. Kaya pinatitigil na ng CHED ang mga public university at college na tumanggap pa ng grade 11 students. Narito ang report ni Jed Neresina. Tigil na ang Senior High School Program simula school year 2023-2024 sa lahat ng state at local universities and colleges. Paliwanag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, wala nang legal na batayan para pondohan ng programa sa state at local universities and colleges. Sa memorandum mula sa Office of the Chairperson na may petsang December 18, 2023, nakasaad na lumampas na ang otoridad ng mga SUC at LUC para ialok ang SHS program matapos ang school year 2016-2017 hanggang 2020-2021. Tapos na yung legal basis nito. Ito yung agreement ng DepEd at CHED. Kaya itong nakaraang 2 taon,
pinagsasabihan namin ang mga public universities, i-wind down nyo na yung inyong senior high dahil wala ng legal basis yung inyong pag-offer ng high school. Gayunman, nilinaw ni Chairperson De Vera na hindi ganap na ihihinto ang programa ng SHS. Hindi na lang ito iaalok sa mga SUC at LUC, ngunit maaari pa ring mag-enroll sa DepEd at mga pribadong paaralan at universidad ang mga mag-aaral sa grade 11 at 12. Bukod dito, naglabas din ng abiso ang Department of Education na wala ng tulong mula sa gobyerno ang ibibigay sa mga estudyante at guro mula sa state at local universities and colleges para sa SHS program. Ngayon, naglabas ng DepEd ng circular na hindi na bibigyan ng voucher yung mga estudyante na nasa public universities dahil nga tapos na ang transition period. Ayon kay Chairperson De Vera, ang mga SUC na mayroong laboratory schools ay patuloy na magkakaroon ng high school students. Ngunit, ang enrollment ay limitado sa 750 na mga mag-aaral, ayon sa CHED Memorandum Order No. 32 Series 2050. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaroon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-o-offer ng teacher education at meron silang laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Kasi even before K-12, meron ng laboratory schools ang ilan-ilang mga public universities. Naglabas naman ng pahayag si Senate Majority Leader Joel Villanueva na inaasahan niyang may maayos na koordinasyon sa pagitan ng Department of Education at CHED upang matiyak na walang magiging problema sa transition. Dagdag pa niya na dapat ay may sapat na kapasidad ang DepEd at pribadong sektor para tugunan ito. Nanawagan din ng senador sa mga ahensya na pangasiwaan ng mabuti ang transition at pag-isipan kung ano ang magiging epekto nito sa mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 17,700 grade 11 students ang kinakailangan na lumipat ng eskwelahan sa darating na school year 2024 to 2025 matapos na ipatigil ng Commission on Higher Education ang implementasyon ng senior high school programs. Ayon kay Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Powa, mayroong mahigit sa 17,000 grade 11 students ang naka-enroll sa state colleges and universities. Gayon din sa local universities and colleges ngayong school year 2023 to 2024. Paliwanag ng tagapagsalita ng DepEd, ang lahat ng grade 11 students na kasalukuyan pang naka-enroll sa SUCs at LUCs ay maaari pang tapusin ang kanilang kurso ngayong taon. Subalit kinakailangan na nilang mag-transfer ng eskwelahan sa kanilang pagpasok sa grade 12. Tiniyak naman ng DepEd na magpapatuloy pa rin ang kanilang voucher program para sa lahat ng senior high school students. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat nagsagawa muna ng konsultasyon sa stakeholders ang Commission on Higher Education at Department of Education bago itinigil ang senior high school program sa state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs. Ayon naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nagpapakita lang ang SHS program discontinuation ng pagpalya ng K-12 program na makapagkaloob ng kalidad at accessible na edukasyon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung pinakamatinding epektong nakikita ng Makabayan Black lawmakers nitong pag-aalis ng senior high school program sa SUCs at LUCs?
Aga mawawala ng ayuda ang libu-libong mga estudyante at mapipilitang lumipat sa mga pampublikong paaralan. Bukod dito, maapektuhan din ang load ng trabaho ng ilang mga guro. Ayon yan kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. At dagdag pa nito, dapat nagsagawa muna ng konsultasyon ang Department of Education, gayon din ang Commission on Higher Education sa mga estudyante, magulang at mga guro, lalo na't 5 taon lamang na umiiral ang programang ito. Batay naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dahil sa pagpapatigil ng SHS program sa mga SUCs at LUCs, mapipilitan na lumipat sa mga private school ang mga maapektuhang estudyante kung saan mas mataas ang matrikula. O kaya naman ituluyan ng tumigil sa pag-aaral dahil kulang ang kapasidad ng mga public schools. Dagdag pa ng mambabatas, dahil dito sa discontinuation ng SHS program sa mga SUCs at LUCs, nagpapakita lamang na palyado ang K-12 program sa pagkakaloob anya ng accessible at kalidad na edukasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Roundup Balita. Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang United States Indo-Pacific Command ng ikalawang Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea nitong Miyerkules, January 3. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Hepe ng Public Affairs Office ng AFP, kinapapalooban ng iba't ibang pagsasanay ang 2 araw na aktibidad na magtatagal hanggang ngayong araw, January 4. Kasama sa ipinadala ng AFP ang 4 na barko ng Philippine Navy, kabilang na ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur na kasama ng 2 helicopter. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isang mahalagang hakbang sa pagitan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ang nasabing aktibidad. Ayon sa General, pinapakita nito ang pag-udlad sa kakayahan sa depensa at ang pag-unlad bilang isang world-class armed force ng bansa sa pagganap ng mandato na protektahan ang mamamayan at ang Estado. Inihain ang isang petisyon sa Regional Trial Court o RTC ng Calbayog City sa probinsya ng Samar. Hiniling ng petitioner na si Attorney Ferdinand Perito na pigilan ang lahat ng personalidad na konektado sa International Criminal Court o ICC na pumasok sa Pilipinas bilang mga investigador laban sa war on drugs ng Duterte administration. Kung sakaling nandito na aniya ang ICC sa bansa, ay dapat silang bantayan, pigilan, mag-imbestiga at makipag-ugnayan sa kanilang local counterparts dito sa bansa at sila ay dapat i-deport kaagad at ideklarang persona non grata. Dagdag pa nito, malaya ang Pilipinas at mayroon itong gumaganang mga sangay ng pamahalaan. Marami din umanong nakinabang sa kapayapaan noong panahon ni dating Pangulong Duterte nang ang drug menace ay kahit papaano ay natigil. Ibinalik na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-i-issue ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ISIS program. Ang guarantee letter ay isang dokumento na ibinibigay ng DSWD sa mga benepisyaryo na ipinipresenta sa mga service provider bilang garantiya ng kabayaran para sa medical o burial expenses. Noong Disyembre, pansamantalang sinuspinde ng DSWD ang pag-i-issue ng guarantee letter upang bigyan daan ang annual liquidation at completion ng bayad sa mga service provider na kapartner ng ahensya sa pagbibigay ng assistance sa kanilang mga benepisyaryo. Aabot sa 10.41 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa buong taon ng 2023. Sa ulat ng Presidential Communications Office, 27,000 na barangays ang idineklarang cleared sa illegal drugs sa ilalim ng bagong kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon sa Philippine National Police, bukod sa malaking volume na nakumpiskang illegal drugs, naaresto nila ang 56,495 suspects matapos magsagawa ng mahigit 44,000 na anti-illegal drug operation. Hindi pa nararamdaman sa ngayon ang posibleng transport crisis. Sa kabila ito ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Ang isa-isang commuters group, ito'y bunsod ng pagpayag sa mga tradisyonal na jeep na makabiyahe pa hanggang katapusan ng Enero kahit hindi sila umabot sa deadline ng consolidation. Narito ang ulat ni JP Nunez. Marami pa namang mga tradisyonal na jeep ang bumibiyahe batay sa obserbasyon ng mga regular na commuter na sumasakay sa rutang Cubao-Marikina. Medyo marami pa naman sa ngayon. Lagi namang available yung pa SSS. Sa tingin ko may mga bumibiyahe pa kasi kanina galing ako ron, may mga bumibiyahe pa naman. Halos normal pa naman? Normal pa naman. Ayon sa Commuters of the Philippines, wala pa namang transport crisis na naidudulot ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa chairman ng grupo na si Julius Dalay, ito'y dahil pinayagan pa namang makabiyahe ang mga jeepney na hindi pa consolidated. Masyado pa rin anyang maaga na sabihing magkakaroon talaga ng transport crisis lalo't pending pa ang temporary restraining order na pwedeng ilabas ng Supreme Court. It's too early to say, no? Again, ang early predictions namin posible magkaroon, no? Ang inaasahan ng lahat pagtungtong ng January 1 magkakagulo ng lahat at wala na talagang traditional jeep. Sa pananaw ng grupo, kung tuluyan na talagang hindi makakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nagpa-consolidate, inaasahang mapapagastos ng mas malaki sa pasahe ang mga pasahero, lalo na kung kakailanganin na nilang magpalipat-lipat ng iba't ibang mode of transportation. Kesa isang minimum lang yung binayaran mo, nagiging 2, 3. Sang-ayon naman dito ang mga commuter kaya mas pinipili nila ang mga tradisyonal na jeep kaysa sa mga de-aircon na modern jeep na pareho lang din naman ang ruta sa kanilang bababaan. Pamasahe, mas mura din po siya kaysa may de-aircon. Pagka kasi sa traditional jeep, magkano lang yung pamasahe dyan. Tapos pagka doon kami sa may de-aircon, mas malaki yung dagdag. Mas mahal sa modern na jeep kaysa sa traditional na jeep natin Kaya yung 45 pesos ko, baka mag 60 na o 55. Pang-ulam na yun. Ayon naman sa commuter group, bagaman inaasahang magiging komportable ang biyahe ng mga pasahero dahil sa modernisasyon, mayroon din itong naging pangit na epekto sa mga commuter. In one way, nabigyan ng comfort in a sense na at least hindi ka sumasabit sa labas ng jeep. At least may tayuan sa loob. So kahit napunuan, pwede kang tumayo, makakasakay ka pa rin gusto mo umuwi. But at the same time, syempre, it defeats the purpose ng comfort kasi nga, kahit na naka-aircon yung jeep, ang tendency is, dahil nga alas puno, nag-iintay ka rin na matagal. And dahil nga kailangan mabawi ni operator yung cost, minsan ginagawa ng operator ay hinihinaan sa pinaka-lowest setting yung aircon para lang masabing may aircon at mabawasan yung krudong ginagasta ng unit. Hindi naman tutol ang Commuters of the Philippines sa modernization program ng gobyerno para sa mas maalwang biyahe ng mga pasahero. Ngunit naniniwala ito na dapat pa ring repasuhin ang programa upang lahat ng nasa sektor ng transportasyon at mga commuter ay maayos na makinabang. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panibagong petisyon ang maaari umanong ihain sa Korte Suprema ng mga transport at commuter groups laban sa PUV franchise consolidation. Ito ang isa sa nakitang solusyon matapos na hindi maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court. Narito ang report ni Dante Amento. Para mapigilan ang pagpapatupad ng PUV franchise consolidation, isang legal remedy ang nakikita ng mga petitioner tulad ng Piston. Ayon sa abogado ng Piston sa kanilang petisyon sa Korte Suprema na si Attorney Nery Colmenares,
pwede silang humiling ng status quo ante-order sa korte. Yan ang isang posibleng i-file ng mga petitioner, a motion for a status quo ante-order, reiterating to the court na ibalik muna sa dati, no? Although sa ngayon, dahil wala pa namang cancellation na nangyayari, parang ayaw lang aminin ng LTFRB na TRO sila, technically. Dagdag pa ni Colmenares, habang wala pang desisyon ang Korte Suprema sa kanilang petisyon, maiging hintayin muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng Korte Suprema. Kaysa kansilahin nyo ngayon, kung nanalo ang mga chopper at commuter sa Korte Suprema, hindi nyo na mabalik yung nakalipas. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maaaring ipag-utos na hintayin muna ang desisyon ng Korte bago magkansila ng prangkisa ang LTFRB ng mga PUV operator. Mali rin umano ang nakarating na impormasyon sa Pangulo na 70% na ng mga PUV ang consolidated. The President kasi can claim na he was misinformed with a 70% consolidation rate. Kamukat-mukat niya 36 to 40% nga ngayong araw yung admission ng LTFRB. So he can say, isuspend muna natin yung cancellation ng prangkisa. Paliwanag ng mga petitioner, kapag hindi ipinatupad ang PUV franchise consolidation, ay walang pinsala na mangyayari. Pero kung itutuloy at nakansila ang prangkisa na maraming PUV operator, malaki ang epekto nito sa kanila at maging sa mga commuter. But the moment you implement the cancellation, irreparable injury yun kasi mawala ng livelihood, mawala ng masakyan ang mga commuters, di ba? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin kayang makumbinsi ng samahan ng Bulacan Federation of Jeepney Operators and Drivers Association ang grupong pisto na sumama sa franchise consolidation hanggang sa ngayon. Bagamat nais ng asosasyon na tulungan ang mga miyembro ng piston, subalit ayaw pa rin ng mga ito na sumama sa consolidation. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bakit daw nahihirapan yung Bulacan Federation of Jeepney Operators and Drivers Association na makumbinsi itong grupong piston para magpa-consolidate? Aga sa ngayon kasi ayaw nilang sumama ayon dito sa BF JODA na kausap natin. Kaya ayaw nilang sumama dito sa kanilang grupo dahil mas gusto pa nila rin na individual na franchise kaysa doon sa sumama sa kooperatiba. Kaya hindi nila makumbinsi ang mga ito na magpa-consolidate. Umabot na sa 85% o hindi bababa sa 3,000 jeepney driver ang nakasama sa franchise consolidation sa Bulacan mula sa samahan ng Bulacan Federation Jeepney Operator Driver Association. Galing ang mga ito sa mahigit 20 ruta sa Bulacan. Ilan dito ay sa Sapang Palay, Santa Maria, Baliwag, Maykawayan, Kalumpit, Bulacan at Malolos. Pero ayon kay Billy Tatil, presidente ng BF JODA, ang grupong piston at manibela na samahan biyahing Kalumpit, Maykawayan, MacArthur Highway ang bukod tanging hindi sumama para magpa-consolidate. Dito po sa amin sa Bulacan po, 85% o pataas pa po ang naka-consolidate dito sa amin. So, ito po yung piston. Siyempre po, hindi naman namin pwede sila manduan at may kanya-kanya silang, kaya nga sila ay kumukontra sa gobyerno. At saka yung manibela po. Minsan po tumatawag kayo sa akin nga humingi kayo ng tao. Hindi kami pwede po sumama sa inyo dahil kami po ay nakapaloob sa kooperatiba. Ayon pa sa presidente ng BF JODA, isaan niya sa dahilan kung bakit ayaw din nilang magpa-consolidate ay dahil hindi na nila masasarili ang kanilang prangkisa kapag sila ay nagpa-consolidate. Anya, nagkakamali sila sa kanilang pagkakaalam. Kasi maraming usap-usapan na pagka napakonsolidate daw, hindi daw nila mahawakan yung kanilang yung prangkisa, hindi pa kagaya ng individual na
sarili nila. Yun ang pagkakaintindi ng kulang sa kaalaman. Meron silang sarili nilang pag-iisip na ayaw nila sumunod doon sa gobyerno. Samantala, umaasa naman ang BF JODA na marami pa rin ang hahabol para magpa-consolidate nitong December 23 lang. Hanggang kahapon ay nasa 100 na ang humabol sa lalawigan. Naniniwala sila na pagsapi nila sa kooperatiba ay hindi mangangahulugan na mangyayari na i-phase out ang kanilang traditional jeep na ginagamit. Dahil kaya sila nagpapakonsolidate ay sa pag-asang pahihintulutan pa rin sila ng gobyerno na makapambasada ng tuloy-tuloy. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nakatakdang questioning sa Korte Suprema ang 2024 National Budget. Ayon sa isang mambabatas, labag umano sa saligang batas ang lumobong unprogrammed funds sa ilalim ng pambansang pondo. Narito ang ulat ni Herlin Delgado. If we do not stop this practice, abusuin na po talaga. Abusuin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Dudulog na sa Korte Suprema si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel para maideklarang unconstitutional o labag sa konstitusyon ang 5.7 trillion peso national budget ngayong taon. Partikular na ka-question ng senador ang dinagdag na halos 450 billion peso sa unprogrammed appropriations o yung mga proyektong wala pa talagang tiyak na mapagkukuhanan ng pondo. Mailalabas lang ito kapag may sobrang kita o koleksyon sa buwis ng gobyerno o di naman kaya grant o utang mula sa ibang bansa. Paliwanag ng senador, 281 billion pesos lang ang hiniling ng Executive Department na unprogrammed funds sa ilalim ng pambansang pondo. Pero matapos ang Bicameral Conference o BICAM, lumobo ito sa 731 billion pesos. Labag-an niya ito sa ilang probisyon ng saligang batas, gaya ng Section 25 na nagbabawal sa Kongreso na taasan ang inirekomendang budget ng Pangulo. At kung meron din anyang importanteng proyekto na gagastusan, dapat humiling na lang ng supplemental budget sa Kongreso. Kung meron talagang available na pera, the proper way to do it is to enact a supplemental budget. The President must be the one requesting or initiating the budget process. Ang nangyari dito sa 450 billion na over and above the President's requested amount, Congress na to. This is now originating from Congress. Bukod dito, sang-ayon din ang senador sa sinabi ni dating Senador Panfilo Lacson na maaaring magamit sa pet projects ng mga mambabatas ang lump sum funds sa ilalim ng unprogrammed appropriations. For 2023, nakita ko yun na mayroong mga nakasingit po doon na kung tignan natin, mayroong isang Ilocos Norte, mayroong isang Tacloban, mayroong isang Albay, mga ganun. Yan yung delikado dyan. Merong sa unprogrammed appropriations, merong matasabi nating lump sums, meron din mga itemized. So dun sa mga nakalump na mga amounts, palakasan na yon kasi per request na yan eh. Tinatapos na umano ni Senator Pimentel ang mga argumento sa magiging petisyon. May kinakausap na rin siyang kongresista na magiging katuwang sa paghahain sa Supreme Court. Ipinapaubaya na ni Senator Pimentel sa Korte Suprema kung ang buong budget o bahagi lamang nito ang idedeklarang unconstitutional. Bukod sa lumobong unprogrammed funds, questionin din ng senador ang pag-certify ng Pangulo bilang urgent sa national budget. Tingin niya, labag din ito sa saligang batas dahil wala namang public calamity o emergency ang kailangang agad na tugunan ng pambansang pondo na nakasaad sa konstitusyon. At taon-taon naman din anyang ginagawa ang pagpasa sa national budget. Ano nangyayari tuloy? Hindi tuloy nakikita yung final version kasi second and third reading, isang araw lang, pwede because of the presidential certification of urgency. Ilang thousand of pages ito, di lalo natin hindi nakikita lahat ng detalye. So, after the fact na tuloy, na ngayon na batas na, makikita natin ang mga detalye, then therefore, it's the proper time to question yung mga wala sa lugar.
Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa Department of Budget and Management o DBM. Pero una na nitong dinepensahan ang unprogrammed funds at sinabing standby appropriations lamang ito at hindi kasama sa fiscal program ng gobyerno. May safeguards din anya ito para matiyak na hindi lalabag sa saligang batas ang magiging paggastos dito, gaya ng pag-require sa mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagtanggol ng Department of Budget and Management ang nakalagay na unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Ayon sa DBM, ang unprogrammed appropriations ay standby fund lang. Labas ito sa naaprobahang fiscal program ng gobyerno. Nagsisilbi itong instrumento ng gobyerno upang masolusyonan ang mga hindi inaasahang gastos. Binigyang diin ng ahensya na dumaan ito sa pagsasabatas ng Kongreso. Dagdag pa nito, mailalabas rin ang unprogrammed funds kung may lumagpas o sumobra sa kinukolektang buwis. Sagot ito ng DBM sa pagkwestiyon ng ilang mambabata sa legalidad ng 2024 budget dahil na rin sa idinagdag na 450 billion pesos na unprogrammed funds na umano'y labag sa konstitusyon. Nadagdagan pa ang utang ng pamahalaan ng Pilipinas noong November 2023. Umabot na sa 14.51 trillion pesos ang utang ng gobyerno batay sa ulat ng Bureau of the Treasury. Ang detalye alamin sa ulat ni Rosalie Coz. Pumalo na ang outstanding debt o pambansang utang ng Pilipinas sa 14.51 trillion pesos nitong nakaraang Nobyembre sa ulat ng Bureau of the Treasury. Bagong record high ito. Batay sa datos, mas mataas ito ng 0.19% o 27.92 billion pesos sa 14.48 trillion pesos na utang noong end of October 2023. Ang paglobo ng utang bunsod ng paglaki rin sa domestic borrowings. 69.09% o 10.02 trillion pesos ng national debt ay domestic debt. 30.91% naman o 4.48 trillion pesos ay external debt. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, ang mas mataas na utang noong November 2023 ay sa gitna ng kinakailangang bagong government borrowings upang tustusan ang patuloy na budget deficits mula umpisa ng taong 2023. Nasa 60.2% ang debt to gross domestic product ratio ng bansa o ang utang ng bansa bilang porsyento ng kabuang kita noong third quarter ng 2023. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ito ay kasunod ng hindi pa rin nawawalang ugong ng umano'y planong destabilisasyon ng ilang retiradong opisyal ng militar. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ba yung katotohanan dito sa usap-usapan na umano'y destabilisation laban sa pamahalaan? Magandang tanghali sa iyo, Aga, no? At sinabi nga nitong Armed Forces of the Philippines na wala yung katotohanan. Umapila pa sila sa publiko na huwag paniwalaan ang mga kumakalat niyang issue kaugnay sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, nananatiling tapat sa konstitusyon ang lahat ng opisyal at tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung mayroon man ani ang mga retiradong opisyal ng militar, o nagpapahayag ng kanilang saloobin sa gobyerno, hindi ito sumasalamin sa buong organisasyon, lalo na't hindi na sila konektado dito. Gayunman Aga, ignargalang aniya nila ang pagpapahayag ng mga saloobin sa ngalan ng demokrasya. Sinabi pa ni Colonel Aguilar, ang naturang issue ay hindi dapat na pinaniniwalaan dahil ito ay hindi nakakatulong sa pagpapaunlad ng bansa. Aga? Lea, alam natin na gaya nung nabanggit ng pamunuan na ito ay walang katotohanan. May ginagawa ba na paraan ng pamunuan upang makita or matrace itong pinagmulan itong mga ugong-ugong na ito, Lea?
magpapaimbestiga ang Armed Forces of the Philippines at base dito sa pahayag nitong si Colonel Aguilar ay alam naman nila kung saan ito nagmumula dahil binanggit nga niya na kung naglalabas ng saloobin itong mga retiradong opisyal ay ikinagalang naman nila sa ngalan nga ng demokrasya. Pero ikinigiit nila na hindi na itong mga ito konektado sa organisasyon. Matatandaan mo aga noong nakaraang taon ay may nabanggit din itong si CSAP o itong si General Romeo Browner tungkol dito sa destabilisasyon. Pumugong kasi aga itong mga usapin ng destabilisasyon kahit dito sa Armed Forces sa Philippine National Police tungkol doon sa pensyon ng mga MUP o military at uniform personnel. At yung reformang yan ang nagdudulot nga ng mga issue sa mga hanay ng mga sundalo kaya't pinipilit din naman ng pamahalaan aga na hindi gaanong maapektuhan itong mga retiradong opisyal at maging itong mga nasa aktibong pwesto dito, maging dito sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines. Sa katunayan ay nangako din ang mga senador na gagawa ng paraan para hindi nga maging malaki yung ikakaltas dito sa mga sweldo ng mga aktibong pulis at para din naman maibigay din yung dagdag na pensyon na tinatanggap din nitong mga retirado. Dahil din sa reforma dito sa pensyon ay mababawasan o hindi na madadagdagan itong pensyon na tinatanggap ng mga retiradong opisyal. Aga. Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Dumalo ang mga abogado ng Sunshine Media Network International o SMNI sa pagdinig ngayong araw ng National Telecommunications Commission kaugnay sa reklamo ng umunoy franchise violation laban sa broadcast network. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, anong update sa isinagawang pagdinig ng NTC sa SMNI? Ella, saglit lamang yung naging pagdinig at sa halip na magsumite ang SMNI ng sagot doon sa inisyong show cause order ng National Telecommunications Commission o NTC ay naghain sila Ella ng motion to inhibit para bitiwan ng NTC, partikular ng kanilang commissioner na si Ella Blanca Lopez at gayon din ang dalawa niyang deputy commissioner yung reklamo laban sa kanila. Dahil ang sinasabi dito, Ella, parang ang NTC na ang nagiging complainant, ang NTC pa ang nagiging huwes, at ang NTC pa ang nagiging korte. So ang gusto ng SMNI na ilipat, maaari daw itong gawin, Ella, sa Department of Justice at humiling din sila, Ella, ng 15 araw pa na extension para magsumite ng kanilang sagot doon sa inihain ng show cause order ng National Telecommunications Commission o NTC. Dumating kanina rito sa tanggapan ng NTC ang dito sa Quezon City ang mga abogado ng TV network na Sunshine Media Network International o SMNI na sina Attorney Mark Tolentino at si Attorney Rolex Suplico. Kaugnay ito sa pagdinig ng NTC sa umano'y paglabag ng SMNI sa prangkisa nito na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Nagugat ito sa pahayag ng hosts ng dalawang programa ng SMNI. Kasama na dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Jeffrey K. Eric Celis. Noong isang linggo ay una nang dumulog ang TV network sa Court of Appeals at humiling ng temporary restraining order na alisin yung ipinataw sa kanilang isang buwan na suspensyon ng NTC. Question din nila bakit isinabay ang suspension order sa show cause order at hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon na sumagot na labag umano sa kanilang karapatan sa due process. Ella, nanindigan din itong SMNI sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na na-influensyahan umano o nagpadikta itong NTC. Nagpadikta ito sa House of Representatives sa pamamagitan ng resolusyon na inilabas at sinulat ni Representative Margarita Nograles. At ayon pa nga dito sa SMNI, gusto nilang magkaroon ng mabilisang aksyon ang NTC dito ngayon sa kanilang motion to inhibit na inihain ngayong araw. Yan muna ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella.
Dante, nabanggit mo kanina na medyo mabilis lang ang pagdinig na ito. So, kailan yung susunod na hearing para matapos na nga ang problema ng SMNI? Ella, walang ibinigay na schedule, no? Susunod na schedule ang wala tayong nakuha sa SMNI. Tinanong natin sila. Kumbaga, huling pagdinig na ito, Ella, actually itong ngayong araw. At ang hihintay na lang ay kung ano yung magiging desisyon ng NTC doon sa kanilang motion na bitniwan ng NTC ang kanilang kaso o itong reklamo at sa halip ay mailipat sa ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ang kanilang tinitingnan dito, Ella, ay ang Department of Justice o DOJ. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Inihayag ng Department of Health na mababa lamang ang bilang ng COVID-19 cases sa nakaraang holiday season. Ito ay taliwas sa lumalabas na ulat na mayroon umanong bagong COVID-19 wave sa Metro Manila. Mula sa Maynila, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, base sa monitoring ng DOH, ilan yung naitalang COVID-19 cases sa nakaraang holiday season? Marami man ang lumabas na masyal at bagamat kaliwat kanan ang mga pagtitipon at salo-salo nitong holiday season ay inihayag nga ng Department of Health na mababa ang mga naitalang arawang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Ayon sa kagawaran, 10% ang ibinaba ng daily new cases sa buong bansa mula December 26, 2023 hanggang January 1 ng kasalukuyang taon. Ito ay kumpara sa mga naitalang kaso noong December 19 to 25. Sa bilang na ito, nasa 1% lamang ang nasa seryoso o kritikal na kondisyon. Nananatiling mababa lamang din ang bilang ng mga nagamit na ICU beds para sa COVID-19, kung saan nasa 16% lamang ang pinakamataas na bilang na nagamit mula noong nakaraang taon. Pinabulaanan ng DOH ang kumakalat ngayon na impormasyon na mayroon umanong bagong COVID-19 wave sa Metro Manila na sinasabing mula kay Dr. Ruth de Vinagracia ng St. Luke Medical Center. Ayon sa kagawaran, walang ebidensyang nagpapakita mula sa health authorities sa sinasabing COVID-19 surge. Tinitingnan naman ng kagawaran ang pagsasampa ng criminal charges kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng hindi tamang impormasyon. Kaugnay nito, patuloy na pinaaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag pa ring maging kampante. Bagaman maaaring magtipon-tipon ay huwag pa rin kalimutang mas maiging piliin ang mga well-ventilated at may maayos na airflow na mga lugar. At aga kung nakakaramdaman ng anumang sintomas ng COVID-19, payo ng Department of Health na mas maiging manatili na lamang sa tahanan o kung hindi talaga maiwasang lumabas at makipagsalamuha sa ibang tao ay mas maiging magsuot ng face mask upang hindi na makapanghawa. Yan muna ang ating update mula rito sa Manila. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Posibleng maibalik na bukas ang sapat na supply ng kuryente sa Western Visayas kapag natapos na ang grid synchronization ng mga power plant. Samantala, wala pa ring pasok ngayong araw sa ilang mga paaralan sa Iloilo dahil sa power outage. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-anong lugar pa dyan sa Western Visayas ang wala pa ring supply ng kuryente? Ella, mahigit 4 na pong oras na ang nararanasang power outage dito sa Panay Island. At sa kasalukuyan nga ay wala pa ring stable o sapat na supply ng kuryente sa bahagi ng Guimaras Province, sa ibang porsyon ng Negros Occidental. At dito naman sa Iloilo City ay nagpapatupad ng rotational brownout kada 3 oras ang More Power Electric Cooperative upang matiyak na mayroon pa ring supply na ang mga residente dito. At pero tiniyak naman ng Electric Cooperative na may sapat na kuryente itong mga ospital at health facilities sa lungsod. Posibleng ma-fully restored na ang supply ng kuryente sa Western Visayas bukas kapag natapos na ang grid synchronization ng mga planta ayon sa pahayag ng Department of Energy.
Ayon sa DOE, inaantay pa ng NGCP ang 135 megawatts load mula sa Palm Consumption Power Corporation para maikonekta sa grid. Batay sa latest update ng NGCP as of 9 a.m. kanina umaga, mayroong 247 megawatts load ng NGCP mula sa mga power plant sa Panay Island at iba pang planta sa Visayas. Ang Panay Energy Development Corporation Coal Power Plant Unit 3 na may 135 megawatts at PCPC na may 135 megawatts ay hindi pa ring operational. Nangangailangan ng total na 300 megawatts ng NGCP para magkaroon ng stabilized na supply ng kuryente sa riyon. Ayon pa sa DOE, mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ang target synchronization ng mga power plant. Unti-unti at maingat ang gagawing load restoration para matiyak na hindi na maulit ang power failure. Kapag natapos ng matching loads at restore generation, agad na magta-transmit ng power ang NGCP. January 2 nang mag-umpisa ang power outage sa riyon dahil sa tripping off ng dalawang power plant sa Panay na nakakaapekto rin sa ibang facilities sa Visayas Grid. Samantala, wala pa ring pasok sa ilang lugar sa Iloilo ngayong araw dahil sa power outage. Kasama sa walang pasok o suspendido ang klase sa Iloilo City, Pasay City, San Miguel, Maasin, Pavia at Calinog. Kahapon, 284 na paaralan sa probinsya ang walang pasok dahil sa blackout. Samantala, ongoing naman ang isinasagawang emergency meeting na ipinatawag ni Iloilo Governor Arthur Defensor at si Iloilo City Mayor Jerry Trañas. Kasama dyan ang National Grid Corporation of the Philippines, DOE, mga power distributor at ilang mga concerned local chief executive. Pag-uusapan sa naturang meeting via online ang krisis sa kuryente dito sa Panay Island at iba pang mga probinsya at layon rin ng gobernador na masolusyonan na itong problema sa kuryente dahil nga ito na ang pangalawang beses na mangyari itong region-wide blackout sa riyon. Ang una dyan ay nangyari noong April 2022 na umabot sa 3 araw. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa Yoela. Lalaine, ngayong wala pa rin supply ng kuryente dyan sa Iloilo. Kumusta naman yung operasyon ng mga business establishment at ospital? Kasama rin ba yan sa naapektuhan? Sa ating paglilibot ay talagang pangunahing apektado itong mga business establishments dahil nga ay wala silang kuryente, lalo na itong mga nagtitinda ng mga frozen at iba pang mga electric appliances. Pero sa pag-ikot natin, mayroon silang mga generator sets at nakalabas nga ito sa kanilang mga establishmento para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Pero itong mga water stations naman at mga laundry shop ay nakasarado muna dahil nga ayon sa kanila ay hindi bayad yung pagpapa-operate nila ng kanilang mga establishmento kahit pa mayroon sila mga generator sets. At ito naman mga ospital at mga health facilities sa lungsod ay mayroon silang kuryente dahil nga mayroon namang kuryente ngayon dito sa Iloilo City pero hindi yan sapat. Kaya nagpapatupad ng every 3 hour na brownout itong more power. Pero dyan sa mga pangunahing mga facilities, health facilities at mga ospital ay tiniyak ng more power na mayroon silang sapat na supply ng kuryente. Lalaine, meron bang mga itinalagang lugar ang LGU kung saan pwedeng mag-charge ng kanilang mga gamit? Yun ba ay libre na makakapag-charge sila o may bayad rin ng charging? Kahapon ay naglagay ng mga charging area. May mga generator sets na inilagay itong Iloilo City Government sa iba't ibang distrito sa Iloilo City at ito ay libre so walang bayad. Pwedeng mag-charge ng kanilang mga cellphone at kanilang mga gamit tulad ng laptops at ilang mga gadgets itong mga residente. At kahapon rin ay may isang mall tayo na nakita dito sa Iloilo City na nag-o-offer ng free charging sa mga residente, Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Walang clearance para mag-take off o lumipad ang isang Coast Guard aircraft na sangkot sa isang banggaan sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan, batay sa mga otoridad. Bumangga ang airplane sa isang Japan Airlines passenger jet sa runway araw ng Martes, January 2.
Sa transcripts ng air traffic control instructions bago ang crash, kumpirmadong cleared na lumapag ang Japan Airlines Airbus A350. Hindi naman binigyan ng permission para sa takeoff ang Coast Guard Bombardier Dash 8. Ligtas ang lahat ng 379 passengers o 379 passengers at crew na nakasakay sa JAL Airbus, subalit nasawi naman ang 5 Coast Guard crew members at sugatan ang pilot ng Coast Guard plane. Nasa 103 tao ang nasawi sa 2 pagsabog sa memorial ng Iranian general na si Qasem Soleimani. Marami rin ang nasugatan sa itinuturing ng mga otoridad na terrorist attack. Hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng pambobomba at wala ring grupong agarang umako sa krimen. Nangyari naman ang pagsabog sa gitna ng matinding tensyon sa rehiyon pagkatapos na mapaslang ang Hamas deputy leader sa isang Israeli drone strike sa Lebanon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, Sikulo 17, nagsasabi, "Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.